Sa mga nagdaang kabanata habang naglalakad sina Xiao Chen palabas ng bahay ng pamilyang mo, ay sinabi ni Black kay Xiao Chen na naaamoy ko ang amoy ng pamilyang Bai. Sinabi naman ni Xiao Chen na napakahusay mo talaga at ang iyong ilong ay talagang napakahusay. Natawa naman si Black sa sinabi ni Xiao Chen. Sinabi din ni Xiao Chen na dumating siya sa tamang oras, sana mayroon siyang mas maraming magagandang bagay. Matapos magsalita ni Xiao Chen ay nag-teleport na sila malapit kay Bai Wuyi. Dito nga sa isang restaurant ay nandito ang anak ng Bai na si Wuyi at tahimik itong kumakain. Ilang sandali lang din ay dumating na sina Xiao Chen. Agad naman na pumasok si Xiao Chen upang harapin si Bai Wuyi na walang alinlangan na bumaba sa mababang kaharian. Agad naman na napalingon ng malademonyo si Bai Wuyi kay Xiao Chen. Nang makaupo si Xiao Chen ay sinabihan niya ito na hindi ba't boring uminom ng mag-isa. Sinabi naman ni Bai Wuyi na sa hindi inaasahan. Naglakas loob kang magkusa na lumapit sa akin. Binigyan naman niya si Xiao Chen ng alak na hindi naman tinanggihan ni Xiao Chen. Sinabi naman ni Xiao Chen habang yumiinom na bakit naman hindi. Sinabi naman ng hangal kay Xiao Chen na pinatay mo ang miyembro ng pamilya kong Bai. Nandito ako para patayin itong palayok ng alak at dapat huling inom mo na rin yan. Agad naman na sinabi ni Xiao Chen na ganoon din sa iyo, uminom ng mas maraming alak dahil hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon sa hinaharap. Subalit sa kanilang bangayan ay dumating na rin ang Black Caravan. Agad naman silang nagtungo sa restaurant na kung saan naroon sila Xiao Chen at Bai Wuyi. Walang ano-ano ay pumasok na din ang Black Caravan sa loob. At agad din silang upo sa harap nila Xiao Chen at Bai Wuyi. Na agad din itong nagsalita na sabi pa nito na tayong tatlo ay nandito para sa tatlong bagay. Xiao Chen, kayong mga naghuhukay ng aking Black Caravan ay dapat na mamatay din. Shu Tianlei, ipinagkanulo ang Black Caravan at dapat na mamatay din siya. Si Bai Wuyi na pinatay ang pang-apat na antas na pinuno ng aking itim na caravan ay mas mapapahamak ka. Sinabi naman ni Black kay Xiao Chen na napabuntong hininga ang apat. Xiao Chen, kaya mo ba ito? Natawa naman si Xiao Chen at sabay niyang sinabi na hindi ko talaga sila matatalo. Gayunpaman kahit na hindi ko sila matalo, hindi ako mamamatay. Nang marinig ni Black ang sinabi ni Xiao Chen ay nasabi na lang niya na ikaw talaga iyan at gusto ko ito. Galit namang sinabi ni Bai Wuyi sa Black Caravan na kayong mga nasa mababang aso sa kaharian pinapayuhan ko kayo na umalis agad. Sinabi naman ng Black Caravan na aalis lang kami kapag namatay na kayong dalawa. Subalit sa kabila ng kanilang bangayan ay bigla na lang silang nakaramdam ng matinding hininga. Dito nga sa labas ng restaurant ay dumating ang isang nilalang na hindi pa kilala. Agad naman itong pumasok sa loob ng restaurant na kung saan nagaganap ang bangayan. Kaya naman napatingin ang tatlo dito at alam nilang hindi basta-basta ang dumating. Sinabi naman ng nilalang na hindi ba kayo nalulungkot kapag umiinom kayong 5? Bakit hindi ninyo ako idagdag? Matapos siyang magsalita ay agad siyang lumapit sa lamesa. Sinabi naman ni Bai Wuyi na isa-isang nagdadatingan. At akala nyo ba talaga ay malalakas na kayo kaysa sa akin? Matapos siyang magsalita ay walang alinlangan niyang inangat ang kanyang kamay upang gumawa ng atake sa dumating na nilalang. Agad naman na inalis ng nilalang ang kanyang kamay na sabi pa nga niya na ang little brother ay sobrang bata. Bakit sobrang nagagalit ka? Agad siyang uminom ng alak na hindi pinapansin ng iba. Matapos siyang uminom ay agad niyang sinabi kay Xiao Chen na ang pangalan ko ay Sword Ghost Daowei. Narinig ko na ikaw ay sobrang lakas, at gusto kong subukan ang ilang mga teknik sa iyo. Dahil sa hindi pagpansin ni Sword Ghost kay Bai Wuyi ay agad siyang umatake ng walang pag-aalinlangan at sabay niyang sinabi na lumabas ka isa kang mababang bagay. Subalit ang kanyang ginawang atake ay napansin agad ito ni Sword Ghost. At agad na naglabas ng aura sa kanyang kamay. At mabilis na kumilos. Walang kahirap-hirap niyang nahawakan ang ulo ni Bai Wuyi na sabi pa nga niya na kapag gumalaw ka ay papatayin kita. Ilang sandali pa ay naramdaman ni Bai Wuyi na may kakaiba na sabi pa nga niya na ikaw, anong ginawa mo sa akin, bakit hindi ko maramdaman ang sarili kong cultivation? Sinabi naman ni Sword Ghost nang nakangiti na wala lang ito, dinaig ka lang ng lakas ko. At sinabi din niya sa Black Caravan na kayong tatlo gusto niyo rin ba akong abalahin? Nagtinginan naman ang tatlo at pareho lang ang iniisip nila na hindi nila kaya ang nilalang na ito. Matapos mag-usap ng tatlo ay agad naman na silang naglakad pa uwi.
Subalit inihagis ni Sword Ghost si Bai Wui sa kanila at sabay nitong sinabi na ang iyong problema sa batang ito ay tapos na. At ang isa naman ay akin at sa tingin ko wala naman tayong problema doon. Nagsisigaw naman si Bai Wui na sabi pa nga niya kay Sword Ghost na ikaw bilisan mo buksan mo ang cultivation base ko. Subalit sa kanyang ginawa ay hindi naman siya pinansin nito. Matapos umalis ang iba ay sinabi ni Sword Ghost kay Xiao Chen na ang mga taong nasa daan at iba pa ay umalis na. Kaya naman maari na ba nating simulan ang ating laban? Sinabi naman ni Xiao Chen nang nakangiti na kawili-wili ka, ginamit mo ang secret technique ng Heavenly Martial Arts. Sinabi naman ni Sword Ghost na isa lang iyong mahina, harapin mo lang ang ganoong uri ng basura mayroon akong mas malakas na paraan para sa iyo. Agad naman na sinabi ni Xiao Chen na kung ganon, bagamat tila emperor lamang ang haharapin. Ngunit ang Sword Ghost na ito ay talagang napakalakas. Sa makatuwid, talagang makakalaban siya sa akin ng halos parehas ang antas. Sinabi naman ni Black na hindi ko talaga alam kung pinupuri mo siya o ang sarili mo. At sinabi na din ni Xiao Chen kay Sword Ghost na lumipat tayo ng lugar. Na agad naman itong sinang-ayunan ni Sword Ghost. Mabilis naman silang umalis at naiwan na lamang ang bakas ng kanilang aura. Ilang sandali pa ay napagpasyahan nilang maglaban sa bundok na malayo sa mga tao. Agad naman na naghanda ang dalawa at nagkaroon ng kakaibang hangin sa paligid. At agad din na hinanda ni Sword Ghost ang kanyang espada. Maya-maya pa ay sinabi na ni Xiao Chen na simulan na natin. Agad naman na umatake si Sword Ghost gamit ang kanyang espada. Habang si Xiao Chen naman ay kalmado siyang inaantay na makalapit. Nang makalapit si Sword Ghost ay nilabas ni Xiao Chen ang kanyang spirit energy upang madepensahan ang atake ni Sword Ghost. Naging wala namang silbi ang atake ni Sword Ghost dahil sa tindi ng spirit energy ni Xiao Chen. Agad na naghanda ulit si Sword Ghost ng kanyang gagawing atake. At nang matapos siya sa kanyang paghahanda ay agad niya na itong pinakawalan subalit mabilis lang itong naiiwasan ni Xiao Chen. Ngunit naramdaman ni Xiao Chen ang dala-dala ng espada ni Sword Ghost na lubhang delikado kapag hindi maiwasan. Kaya naman sinabi ni Black kay Xiao Chen na mas maganda na gumawa ka ng suit armor dahil tuwing makikipaglaban ka ang iyong mga damit ay nagiging kakilakilabot. Sinabi naman ni Xiao Chen na parang kailangan talaga ng malakas na armor. Bumawi naman ng atake si Xiao Chen at kung tawagin niya ang kanyang atake ay Demon Hand. Agad naman na lumabas ang kamay ng demon sa harap ni Sword Ghost na agad din niyang naiwasan. Sinabi naman ni Sword Ghost na aaminin kung malakas ka, ngunit kailangan mong mag-ingat dahil magseseryoso na ako. Habang hinahanda niya ang kanyang espada ay lumabas ang matinding aura nito. Nang makita ito ni Xiao Chen ay nasabi na lang niya na tignan natin kung anong mangyayari. Sinabi naman ni Sword Ghost na ang sword technique na ito na pinangalanang Dragon Zeus, ang ika-4 na ranggo ng makalangit na ranggo, at pinatay ang higit sa 10 malakas na emperor sa ilalim ng espada. Ipinakita naman din ni Xiao Chen ang kanyang abilidad na sabi pa nga niya na ito ang aking kamao, ang ranggo ng langit, sa loob nito ang buong kapangyarihan ay sinira nito ang 12-12 ng mga supreme. Nang maramdaman ni Sword Ghost ang nilabas na ni Xiao Chen ay nasabi na lang niya na sobrang lakas nito. Xiao Chen isa ka talagang kawili-wili. Kaya naman tanggapin ang atake kung ito. Agad niyang pinakawala ng kanyang atake at lumabas dito ang isang imahe ng dragon. Mabilis itong nagtutungo kay Xiao Chen na may dala-dalang nakakakilabot na aura. Agad naman na umatras si Xiao Chen dito. Bumuhos naman ang matinding ulan at nagkaroon ng tubig ang kanilang pinaglalabanan at nagpatuloy ang atake ni Sword Ghost at talagang hindi ito maiiwasan. Kaya naman nang makalapit ng bahagya ang atake ay naghanda na si Xiao Chen. Nang kanyang atake na kung tawagin niya ay Heaven's Fist, bumulusok naman ang atake ni Xiao Chen sa atake ni Sword Ghost. At nang magsalpukan ito ay nasira lamang ang atake ni Xiao Chen. Kaya naman natawa si Sword Ghost na dahil nagawa niyang sirain ang malakas na atake ni Xiao Chen. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi na ito masama. Kaya naman agad niyang hinanda ulit ang kanyang atake na kung tawagin niya ay Space Tornado. At nang matapos ang kanyang paghahanda ay agad niya na itong pinakawalan upang depensahan ang atake ni Sword Ghost. Sa ginawang atake ni Xiao Chen ay makikitang unti-unting nilalamon ang atake ni Sword Ghost. At nang makita ito ni Sword Ghost ay nasiyahan siya dito na sabi pa nga niya habang natatawa na magandang boxing technique,
at malakas na pisikal na pagsasanay. At nang matapos siyang magsalita ay kinagat niya ang kanyang hinlalaki, at pinatakan niya ng dugo ang kanyang espada, na agad naman nagkaroon ng reaksyon. Lumabas na naman ang isang imahe ng dragon na kulay pula, at makikita sa mata ni Sword Ghost ang isang pula at asul na mata. At kung tawagin niya ang kanyang atake ay ika-4 na antas na Heaven's Blood Dragon. At nang matapos din ang kanyang paghahanda ay pinakawalan niya na ito. Agad naman na nilamon si Xiao Chen ng 2 dragon at dahil dito ay naging seryoso na si Xiao Chen dahil may naramdaman din siya na mas lalong ikinagalit niya. Habang si Sword Ghost naman ay tuwang-tuwa sa resulta ng kanyang atake. Subalit ilang sandali pa ay bigla niyang naramdaman na unti-unti siyang inaangat. Sumambulat sa kanyang ibaba ang isang malaking palad. Agad siyang tumalon ng mataas upang makaalis sa malaking palad. Habang nasa eri ay hinanda niya ang kanyang gagawing atake. Subalit laking gulat niya nang sumambulat ang 2 malalaking palad sa kanya. Kaya naman ang kanyang hinandang atake ay ginawa niya na lang itong depensa subalit lubhang malakas ang atake ni Xiao Chen. Kaya naman hindi niya na ito nagawa pang pigilan at nilamon siya ng malalaking palad. Kitang-kita ang pagiging seryoso ni Xiao Chen dahil may naramdaman siyang kakaiba kay Sword Ghost. Ilang sandali pa ay nawala na ang matinding ulan at bumalik ang magandang panahon. Dito nga ay hindi naman naging abo si Ghost Knife at makikitang napinsala lang ito ng husto. Nasabi pa nga niya kay Xiao Chen na talagang ikaw ay lubhang malakas. Subalit na natiling seryoso ang hitsura ni Xiao Chen dahil sa kanyang nakikitang anino na nasa katawan ni Sword Ghost. Maya-maya pa ay tinanong na ni Xiao Chen na kung sino ba talaga si Sword Ghost. Agad naman na sumagot si Sword Ghost na sabi pa nga niya na isa akong kalukuang espada. Sa galit ni Xiao Chen ay sinakal niya ito at unti-unti niyang inaangat. Hirap na hirap si Sword Ghost sa ginagawa ni Xiao Chen. Bakas sa mukha ni Xiao Chen na hindi na talaga nagbibiro ito dahil nakikita niya si Li Yunfei sa kanyang katawan. Kaya naman sinabi ni Xiao Chen na tatanungin kita ulit. Sino ka at saan ka nagmulang kaharian? Hindi naman makapagsalita si Sword Ghost dahil sa higpit ng pagkakasikal ni Xiao Chen. Halos mawala sa sarili si Xiao Chen sa kanyang galit na nararamdaman dahil nakikita niya talaga si Li Yunfei sa katawan ni Ghost Knife. Kaya naman lumapit na si Black at sinabihan niya si Xiao Chen na paano siya makakapagsalita niyan kung sasakalin mo siya ng ganyan. Sa sinabi ni Black ay nagulat na lamang siya sa kanyang ginagawa dahil nadala talaga siya ng gusto sa kanyang galit. Kaya naman dahil dito ay unti-unti nang nawawala ang galit niya sa kanyang mukha. Kaya naman hindi niya nahinigpitan ang kanyang pagkakasikal dito. Sinabi naman ni Ghost Knife na Xiao Chen, gusto ko lang makipag-usap sa iyo, kaya naman bakit ganito? Hindi naman pinansin ni Xiao Chen ang kanyang sinabi dahil ang gusto ni Xiao Chen ay malaman niya na kung sino talaga si Sword Ghost, binigyan niya ito ng isang suntok sa sikmura. At sabay na sinabi ni Xiao Chen na magsasalita ka ba o mamamatay ka. Agad naman na sumagot si Sword Ghost na sabi pa nga niya na kung ganun ay patayin muna ako. Dahil hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa iyo. Sinabihan naman ni Black si Xiao Chen na hindi ka pa nagkaroon ng ganoong karahasang emosyonal na kaguluhan simula nang makilala mo ako. Bumantong hininga naman si Xiao Chen sa sinabi ni Black. At hinampis niya si Ghost Knife ng malakas at dahil dito ay nahimete na si Ghost Knife. Ipinaliwanag naman ni Xiao Chen kay Black na nakikita ko ang anino ni Li Yunfei sa kanya. Nang marinig ito ni Black ay nagulat siya at naunawaan niya na kung bakit ganun na lamang katindi ang reaksyon ni Xiao Chen. Sinabi din ni Xiao Chen na dahil ayaw niyang magsalita sa akin ay kung ganun ay magkikita kami ng personal. Agad na nilapat ni Xiao Chen ang kanyang daliri sa noo ni Sword Ghost upang tignan ang memorya nito. Maya-maya pa ay tuluyan niya na nga itong nagawa. At nakita niya ang memorya ni Sword Ghost na nag-iinsayo sa kanyang espada at kumakain maliban doon ay may isa itong master. At walang alaala tungkol kay Li Yunfei. Kaya naman nagulat dito si Xiao Chen na sabi pa nga niya na kung ano ito bakit walang alaala ni Li Yunfei ang taong ito. Dahil sa hindi siya nagtagumpay sa kanyang ginawa ay hinayaan niya na lamang muna ito. At sabay niyang sinabi kay Black na umalis na sila habang dala-dala niya si Sword Ghost. Agad silang umalis sa lugar upang bumalik na sa kanilang mansion. Dito naman sa labas ng lungsod ng Tianyo. Dala-dala ng Black Caravan si Bai Wui upang pagbayaran niya ang kanyang ginawang pagpatay sa ika-4 na Black Caravan.
Sinabi nga dito ni Bai Wui na hindi nyo ba ako kilala, nagmula ako sa pamilyang Bai sa mundo ng espada. Sinabi naman ng leader na pinatay mo ang Black Caravan. Buwisit ka, narito ang buto ng aking Black Caravan at maaari kang pahirapan dito. Sinabi naman ni Bai Wui na hindi nyo pwedeng gawin sa akin ito dahil ang pamilya kong Bai ay kabilang sa pinakamalakas sa mundo ng espada. Subalit sa kanyang mga sinabi ay hindi nagpatinag ang Black Caravan dahil ang kanilang batas ay kailangan nilang patayin ang sinumang nagkasala sa kanila. Wala din namang magawa si Bai Wui sa kadahilanang sinarado ni Sword Ghost ang kanyang cultivation. Ilang sandali pa ay makikita na lamang ang patak ng dugo sa sahig. Matapos nilang paslangin si Bai Wui ay agad na din silang umalis dito. Sa kabilang banda naman sa mundo ng espada, sa pribadong kwarto ng pamilyang Bai ay kitang-kita ng isang hangal ang pagkawasak ng espada na konektado kay Bai Wui. Sinyalas na patay na ang kanyang kapatid. Kaya naman tuwang-tuwa ang hangal imbes na malungkot. Nasabi pa nga niya habang tumatawa na uminom at magdiwang para sa tagumpay. Naglakad palabas ang hangal ng nakangiti dahil siguradong siya na ang susunod na magmamay-ari ng kanilang sekta ng walang anomalya. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Sa kabilang banda naman sa residence ni Xiao Chen, ay nagising na si Sword Ghost at hindi siya makapaniwala dahil buhay pa siya. Agad niyang sinuri ang kanyang katawan kung talaga bang buhay siya. Maya-maya pa ay napabuntong hininga na lamang siya dito dahil hindi nga siya patay. Subalit nagulat siya nang biglang sumulpot sa kanyang harapan si Xiao Chen. Kaya naman tinanong niya si Xiao Chen na kung anong gagawin niya sa kanya. Sinabi naman ni Xiao Chen na maaaring hindi iyon isang pagkakaunawaan noon, ngunit huwag mag-alala tungkol dito. Ililibre kita ng hapunan. Nagtataka naman si Sword Ghost sa kinikilos ni Xiao Chen kaya naman tinanong niya si Xiao Chen na kung masama ba ang pakiramdam nito. Sinabi naman ni Xiao Chen na huwag nang mag-alala ng husto. Hihintayin kita sa labas. Pinagpawisan na lamang si Sword Ghost sa mga nangyayari. Nasabi pa nga niya na halos mamatay na ako doon. Ngunit ang susunod ay siguradong ligtas ako. Ilang sandali pa sa hapagkainan ay nandito na si Sword Ghost. Kaya naman agad siyang nagpakilala na sabi pa nga niya na ang pangalan ko ay Sword Ghost at isa akong ranger. Subalit nagtataka siya nang hindi man lang siya pinansin ng mga servant ni Xiao Chen. Bagkus ay mabilis itong kumakain. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na kumain ng mabilis bago pa ito maubos. Sinabi naman ni Ghost Sword na kayong lahat ba ay nagkatawang tao na multo na nagugutom. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na kumain ng mabuti dahil mayroon tayong gagawin mamaya. Nagtataka naman si Ghost Sword sa sinabi ni Xiao Chen kaya naman malaking tanong sa kanya na kung ano yun. Sinabi naman ni Xiao Chen na malalaman mo ito mamaya. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na nga sila Xiao Chen sa kanilang pagkain. At agad niyang sinabi sa kanyang mga servant na umalis na tayo. Maya-maya lang din ay nakarating na sila sa minahan ng pamilyang mo. Nandito din sila Baifeng na inaante si Xiao Chen. Nang makita ni Baifeng si Xiao Chen ay sinabi niya na Brother Xiao sa wakas ay nandito ka na. Agad naman na sinabi ni Xiao Chen na kung pinaghintay niya ba sila ng matagal. Sumagot naman si Baifeng na hindi ito matagal na paghihintay. Sinabi din ni Baifeng kay Xiao Chen na ito ang pinakamalaking spirit stone vein ng pamilyang mo. Tuwang-tuwa naman si Xiao Chen at Black nang marinig nila ito. Sa isip-isip naman ni Ghost Sword na lumalabas na pumunta ako dito para maghanap ng Spirit Stone. Sinabihan naman ni Xiao Chen ang kanyang mga servant na lahat magsimula na tayo. Ang high-end Spirit Stone lang ang may kalidad at ito ay nasa sahig. Agad naman na sinang-ayunan ito ng kanyang mga servant. Nagpaalam naman si Baifeng na sabi pa nga niya na kung ganun ay babalik na ako. Bahagya namang naramdaman ni Black ang nasa loob ng minahan. Kaya naman nang maalala niya ito ay nagkaroon siya ng reaksyon dito. Agad siyang tumalon na sabi pa nga niya na mayroong isang espiritual na bato ng makalangit na kaayusan, na nasa pinakamalalim na bahagi. Nagulat naman si Xiao Chen sa ikanikilos ni Black. Nasabi pa nga niya na kung bakit nagmamadali ka, walang sino man ang magnanakaw sa iyo. Subalit naramdaman ni Xiao Chen na may isang formation sa loob ng minahan.
Agad din niyang sinabihan ang iba na maghiwa-hiwalay kayong kumilos. Ikaw naman Sword Ghost, sumama ka sa akin. Agad na pumasok sina Xiao Chen sa loob kasama si Sword Ghost habang ang iba ay nasa labas at nagbabantay. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal, subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Gilbert Vallejo, Celoso Gaming, shoutout sa family members of Lopez from Hagonoy, Bulacan, User B2, User DT, Yan Ajia Kanin, Arjan Claros, Ildefonso Torred from Thailand, Kuya Mort TV, shoutout sa family Magbanao, at hanggang dito na lang muna mga bida. At sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.